أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, ito ang pagpapatuloy natin ng pagpapaliwanag ng Arba'in an-Nawawi ng isa sa pinakadakilang imam, Al-Muhaddith, Al-Allama, Abu Zakaria Sharaf an-Nawawi rahimahullah, sa kanyang very famous o kilala o mashhur na kitab, Arba'in an-Nawawi. Na aklat na ito ay napakahalagang pag-aralan ng lahat ng mga Muslim at ma-memorize kung ito may kakayanan, dahil ito ay madar ng din na talagang pinili ng Imam rahimahullah ang mga hadith na napakahalaga sa buhay ng isang Muslim. Na ang isang Muslim, kapag ito ay kanyang naunawaan at kung ito ay kanyang na-memorize, maraming masasagot sa kanyang mga katanungan. Kaya napakahalaga ang pag-aaral ng Arba'in na ito ay ating tukang mabuti at unawain. At ganoon din ang hadith na ito sa pangalawang hadith, na ito ay tinawag ng mga imam, mga ulama na as-sunnah, na siya ang pinaka-ina o mother ng sunnah, dahil bumabalik sa kanya ang lahat ng mga katuruan ng Islam. So qala al-musannif rahimahullah al-hadith at-tani an Umar radhiyallahu an aidan qal bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yawm ittala alaina rajulun shadidu bayadi tiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi ataru safar wala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الهبة الأورة الآلة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. So ito ang buong hadith. Ito ay medyo mahabang hadith, siguro 3 meeting o 2 inshallah kung anong pagpahintulot sa atin Allah subhanahu wa ta'ala. Na bago natin puntahan ang syar o paliwanag o tafsir ng hadith, ano ang mga aral o mga pawaid o may na mga pawaid na makukuha natin sa hadith? Unang jumla o unang maudu sa hadith, unang paksa sa hadith, na ang makukuha nating aral ay ang adab o ang manner ng isang talibul ilm. Ang manner o ang pag-uugali ng isang talibul ilm. Pangalawa, na yung tinatawag nating nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Islam na ito ay amal ad-dahira. Ng Islam, ito ay panlabas na gawa, amal ad-dahira. Pangatlo, nabanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang iman ito ay
amal al-bataniya o kalbiya, o ito ang nakatago na gawa na ang ating akaid o akida. Ito ay amal al-kalbiya. Ganon din nabanggit dito yung ihsan, yung tinatawag nating pinakamataas antas, yung perfection. Pagkatapos nagtanong tungkol sa saa, pagkatapos sa huli nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sabi niya, siya si Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Siya si Jibril na parito upang turuan kayo ng inyong din. Kaya dito sa sumunod pa na pawaid na ang din meron siyang martaba, meron siyang level. Ang Islam, ang iman at saka ihsan. Ang baitang ng Islam o ng din ng Islam ay tumataas, at ang pinataas ay pinakamataas ang ihsan. Pagkatapos nabanggit ito, atakum yu'allimukum dinakum. Naparito siya upang yu'allimukum, unang-una ta'lim, turuan kayo. Bigyan kayo ng aral. Bigyan kayo ng ilm tungkol sa inyong din. Pagkatapos tungkol sa inyong din. Na ang hadith na ito ay madar, ibig sabihin nga nito yung umiikot ang buong Islam sa kanya. Kasi nandiyan ang arkanul iman, nandiyan ang arkanul Islam, arkanul iman, at saka ihsan, at saka ang pinakakaida o usul lang din ang tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pag-uumpisa sabi rito, an Omar radhiyallahu an, aidan, ibig sabihin, ang unang hadith, ang narrator din si Umar ibn al-Khattab. Kaya lang, itong hadith na ito sa Sahih Muslim, hindi kasama si Imam al-Bukhari. Hindi nabanggit dito. Pero actually, ito ay sa Bukhari at saka sa Muslim. Iba lang ang version ni Imam al-Bukhari sa pang-anim na sa Yawm al-Akhir, sa niya al-Ba'at Ba'dal Maut. At pagkatapos sa Shahada, ang version sa Bukhari, sabi niya, an ta'budallaha wa la tusriku bihi shay'a. So magkaiba lang ang version, pero karamihan sa mga version ay halos pareha, meron lamang kulang yung mga arkan. At naipaliwanag ko yun sa Sahih Muslim, sa Sahih al-Bukhari. So dito, si Omar, siya rin ang narrator sa pangalawang hadith. So pagkatapos, sabi rito, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nagumpisa na ang hadith sa tinatawag nating adab o manner ng isang talibul ilm. Babae man o lalaki, halimbawa may mga majalis o julos ng ilm o circle ng knowledge ng mga kababaihan, ito rin ang manner. Kaya lang hindi ko tinutukoy dito na pwede magsama ang lalaki at babae sa sitting o majalis al-ilm o sa magkakaroon ng mixing. Ito ay pinagbabawal sa Islam. Nakikita natin ngayon may mga symposium na mix ang babae at lalaki. Hanggat maaari yan ay dapat layuan, yan ay fitna. Kung talagang walang sa likuran, kaya lalagyan pa rin ng harang hanggat maaari. Katulad ng masjid natin, ang babae nakahiwalay. So kailangan talaga, lalong-lalo na ang ating ibada o takarrub ilallah, dapat talaga magkahiwalay totally ang lalaki at babae. So ngayon dito, majalis al-ilm, unang-una, nabanggit dito na sila ay nakaupo sa masjid. Isang palatandaan na isa sa mga abdal ng talab al-ilm o pagkuha ng kaalaman ay sa loob ng masjid. Ito ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang kanyang pamaraan. Datayaw, sa araw na yan, ittala alayna rajulun shadidu bayadit tiyab. At biglang may isang lumabas na lalaki sa amin na puting-puti ang kanyang damit. Shadid bayadit tiyab. Kasi puting-puti ang kanyang damit. So, ang tinutukoy dito ay si Anghel Gabriel, at alam sa ibang mga riwaya at sa pinaka-conclusion talaga, tinutukoy dito si Anghel Gabriel na siya ay nagkatawang tao na ang kanyang napakalaking uri ng nilikha ay pinahintulutan sa kakayahan o sa kudra ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa niya na maging isang katulad ng Bani Adam ang kanyang itsura. So, unang dito na ang manner ng isang talibul ilm, lalo na ang lalaki, dapat malinis ang kanyang damit at ang pinakamaganda ay ang puti ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith dito, shadidu bayadit tiyab. Hindi ito wajib. Ito ay recommended o mustahab na ang pinakamagandang damit, lalo sa lalaki, ay ang puti. Shadidu sawadi syar. Sa ibang riwaya, yung kanyang balbas na nabanggit sa ibang riwaya,
Ay ibang hadith na. Ito ay nasa sunan din, sa mga sunan ng hadith. Dito, ang tinutukoy dito ay yung kanyang buhok. Itim na itim ang kanyang buhok. La yura alayhi ataru safar, at hindi mababakas sa kanya ang banaag o mababanaag sa kanya ang paglalakbay. So, ang Madina, ito ay lugar na kapag ang isang stranger na tao ay traveler, kilala ng mga taga-Madina kung sino. At kapag ikaw talaga ay traveler, nung panahon na yun, kailangan, dadaan ka sa disyerto, ikaw ay pawis na pawis, ikaw ay maraming alikabok, at maaring madumihan ang damit mo. Kaya lang, sabi nila dito, la yura alayhi ataru safar, walang mababakas sa kanyang, umaaninag sa kanyang, na siya ay isang traveler o naglalakbay, wala ya'rifuhu minna ahad, at walang sino man sa amin na taga Madina nakakilala sa kanya. Kaya ang hilgab doon sa tao, sa lalaki na yon. So ano ang mga aral dito sa ano na ito? Una, na sabi nga natin, yung pananamit ng isang Muslim, ng isang talibul ilm dapat malinis. Pagkatapos, ang isang talibul ilm, ito minsan ay recommended sa kanya, o kaya minsan magiging, ito ay recommended sa kanya na magrehla o mag-travel para kumuha ng kaalaman. Tumuha ng kaalaman sa pinakamarunong na tao. Dahil ang kausap niya rito, ang kanyang pinagtanungan, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamarunong na tao sa balat ng lupa noong panahon na yun. At sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang pinakamarunong na tao sa balat ng lupa maliban sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung sino man ang mag-claim na may mas marunong pa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang panahon, ang tao na yan ay kadib, sinungaling. So kaya yan ay isang dyan na la yura alayhi ataru safar. Ang rehla ay recommended sa isang Muslim. Kung ang mga kupar o ang mga Muslim ay nagre-rehla o nagtatravel para kumuha ng kaalaman sa umur ng dunya, medisina, science, engineering o ano mga kaalaman na yan, na gumagastos pa sila ng malaking salapi at sila ay naglalakbay upang makamit nila ang mataas na posisyon at malaking sahod. So lalong-lalo sa umur ng din. Kasi ang mga kaalaman tungkol sa dunya, kung isang tao talaga ito ay kanyang pagsisikapan, hindi yan nakukuha sa talino. Ang kaalaman hindi minsan nakukuha sa, ang kaalaman ay sa tiyaga at sipag o sikap. Sabi nga ng mga matatanda na kapag ang isang kutsilyo o isang ay hinahasa, ito ay tatalas. So, ganyan din ang kaalaman. Walang talaga, may karamdaman sa pag-iisip yung tao na talagang hindi nakakaunawa. Pero kapag ang isang tao ay matyaga at talagang mas seryoso sa kanyang talibul ilm, magkakaroon siya ng kaalaman. Unang-una, hilingin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos magkaroon siya ng tiyaga at saka sabar. At unang-una, pagkatapos ang niyatu salihah. Isa pang pawaid dito na ang pag-aaral ng isang talibul ilm, dapat hanapin natin hanggat maaari ang pinakamarunong na tao. Pinakamarunong na tao. Kaya kung sino may alam tayo na pinakamarunong na ulama sa ating lugar, mas maganda doon tayo umupo sa kanyang majalis al-ilm. Halimbawa, may mga durus na kami, halimbawa, sinasama namin ang aming mga asawa at mga anak. Sila, nandun sila sa taas. Kapag sila nagtatanong, nagsusulat lamang sila, kami nakaharap kami doon sa sheikh. So, walang problema ang mga babae na umaten, basta sila ay nakahiwalay. Nakahiwalay sila, nandun sila sa taas, kikinig sila. So, pagkatapos sabi rito, wala ya'rifuhu minna ahad. Walang sino man sa amin nakakilala sa kanya. Ito rin ang palatandaan ng mga Muslim sa kanilang community o sa kanilang lugar kung saan sila taga roon. Kailangan alam ninyo o kilala ninyo ang mga tao sa inyong kapaligiran para wag kayong mapinsala. Kasi maraming mga Muslim ngayon sa Pilipinas, sa mga may mga pinaslang o pinatay na mga kapatid natin, mga Muslim minsan, mga duat pa. Mismo sa loob ng masjid, nakasujud, binaril. Naglalakad, papunta sa center, binaril. May mga iba pa mga kapatid natin na pinapatay ng walang kalaban-laban. So, minsan sa loob pa ng sa kanilang teritoryo, sa kanilang lugar. Dapat ang mga Muslim, alam nila kung sino ang
sino sila, ang kanilang community, magkakakilala sila. At kapag may dumating sa kanilang lugar, alam nila na stranger ang tao na yan. Kaya sabi dito sa hadith, la ya'rifuhu minna ahad, walang sino man sa amin nakakilala. Alam nila kung sino ang taong dumating. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos siya ay umupo, siya jalasa sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ay isang manner na unang-una, dapat maganda talaga ay umupo tayo kapag sa harapan ng isang guro. Umupo tayo, hindi yung kasalita tayo nakatayo. Mag-uumpisa tayo magtanong, nakatayo tayo. Kailangan uupo muna tayo. Paas na rukbatayhi ila rukbatayhi, sabi nga rito, at itinutok niya ang kanyang tuhod sa tuhod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, at ipinatong niya yung kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang hita o tuhod. So dalawa akwal dito na maulama, sabi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, na ipinatong daw niya sa hita ng propeta. May mga hadith na daip, kaya lang ang pinakaano dito na mga ulama, ang isang mabuting asal na ipapatong mo yung kamay mo sa sarili mong hita, hindi sa hita ng ibang tao, kahit na ay kapwa mo lalaki. So yan ay tinatawag nating modesty at paggalang sa isang tao. Kaya lang dito nakita din natin na maganda ang isang nag-aaral nakalapit o malapit sa kanyang guro upang marinig niya itong mabuti. Marinig niya itong mabuti. Hindi yung napakalayo, minsan iba nasa classroom o sa masjid nagtatago pa. So ang maganda talaga, nakaharap ka sa guro. Ginawa pa nito, Anghel Gabriel, itinutok pa niya yung kanyang tuhod at siya ay napakalapit niya sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tandaan ng isang mabuting guro at napakaganda ng kanyang asal, hindi siya yung masela na tao na dinikitan siya ng hindi niya kilalang tao, nagreklamo kaagad o lumayo at gano'n na. Ang propeta ay isang napakagandang ugali na tao, na minsan kahit siya ay napapahama ko pero ito ay ordinaryo sa mga Arab, ang ganitong uri ng manner, na mas kinalulugudan nila yung sila ay lalo kapag nag-aaral ang isang guro, kinalulugudan nila na nakalapit sa kanila ang kanilang estudyante o tilmid na umaatid sa kanila. So yan ang manner ng na paggalang sa ating guro at paggalang din sa ating ng isang guro, paggalang at pagpapakita ng pagmamahal sa kanya at pagtanggap sa kanyang mga estudyante. Na i-welcome mo yung mga estudyante, ahlan o marhaban ya talibul ilm. Yan ang na hindi yung minsan matagal na kayong nagkakaroon ng circle o majlis, hindi man lang kilala ng guro yung kanyang mga estudyante, o yung estudyante hindi man lang kilala yung guro. Hindi man lang kilala yung guro. Pagkatapos sabi rito, wakala ya Muhammad akhbirni anil Islam. So nag-umpisa nagtanong. Na ang pamaraan ng tinatawag nating sual wa jawab, pagtatanong at pagsagot, ito ay isa sa magandang pamaraan na pagkuha ng kaalaman. Na kaya lang pagtatanong na may katapatan at tinatawag nating hindi pagsukat ng kakayahan ng isang tao at hindi pagmamalaki sa kanyang mga kasamahan sa loob ng masjid o classroom. Kasi meron isa nagtatanong minsan para ipakita na siya ay marunong, iba naman minsan sinusukat yung teacher, yung guro. Maraming ganyan. Marami akong naging estudyante sa classroom mismo na minsan may mga estudyante na parang arrogant, walang tiwala sa teacher, para bang tingin niya sa sarili niya mas marunong pa siya sa teacher. Kung siya ay magtanong, parang sinusukat niya ang kaalaman ng kanyang teacher. So hindi ganyan ang manner ng talibul ilm. Kung pupunta ka sa teacher, talagang kukunan mo ng kaalaman, alam mo na siya ay may kaalaman at tiyak ka na siya ay iyong pagkakatiwalaan. So umupo ka sa kanya ng buong galang. Ganon din ang guro. So ngayon, ang pagtatanong, sabi rito, ya Muhammad akhbirni anil Islam. So tinawag siya ni Anghel Gabriel na Muhammad, di siya tinawag na ya Rasulullah. Sa mga sahaba, kalimitan sa mga sahaba, ang tawag nila sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ay hindi nila ina-address ang propeta sa kanyang pangalan. Sila ay sobrang paggalang nila sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang ginagamit nila sa propeta ay address ng nubuwa o kaya risala. Ya Rasulullah, ya Nabiyullah. Pero dito,
palatandaan na si Anghel Gabriel ay siya ay pinapakita na siya isang biduin. Siya ay biduin, na siya ay napanggap na isang biduin. Kaya sabi niya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Patanong, sa tanong na ito, dalawa ang pawaid may mga pawaid. Una, ang pagtatanong ng isang mahalagang paksa. Minsan, kahit alam mo, ito ay minsan kinakailangan. Na alam mo na ang isang nakaupo ay marunong at kapag ikaw ay nagtanong, kaya niyang ipaliwanag ang paksa na iyong itinanong dahil ito ay problema o importante o isang issue sa inyong panahon na kinakailangang bigyan ng linaw. So kahit alam mo ang masala o ang bagay na yan, pwede mong itanong. Pwede mong itanong para sa una, benepisyo ng tao. Meron kang reward at meron reward yung iyong guro. Yung guro. So ito ang sa pagtatanong. Pangalawa na ang pagtatanong, minsan ito ay napakahalaga sa isang tao na hindi dito may taong mahiyain. Kaya lang pagdating sa pag-aaral, kailangan tayong magtanong. Kaya napakaganda talaga ng pag-attend ng personal o majalis alim sa masjid sa harapan ng ulama, unang mga masyayikh, unang mga guro, upang ang isang bagay o issue o masala na hindi natin naintindihan, hindi tayo aalis na hindi natin naintindihan na isang bagay. Lalong-lalo na sa umur ng akida, umur ng mahalaga sa ating din na obligado natin lahat, arkan ng Islam, arkan ng iman, tauhid. Importante na wala tayo diyang kailangan masagot yan. Pero kung mga ordinaryong katanungan lamang hindi naman talaga daruri siya. Pwede minsan iwanan niya ng sumasagot. Pero kapag umur ng ibada, takarrub ilala, tungkol sa akida, lalo naman kapag alam ng guro, dapat niyang sagutin. So sabi nito, ya Muhammad akhbirni anil Islam. So sabi ng propeta, pakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, hanggang sa nabasa natin kanina. Nabanggit yung alimang arkan. Dito, sa hadith na ito, na nabanggit na ang Islam siya ay amal ad-dahira, panglabas na gawa, na hindi maaari sa isang Muslim na matawag na Muslim kapag hindi niya nagagampanan ang limang ito, ang limang arkan, dahil ito ay fard ain sa lahat ng Muslim kapag dumating sa kanya ang panahon na kinakailangan niyang gawin, halimbawa Hajj, kapag siya ay may kakayahan, may pananalapi, at lalo na kapag siya ay nag-intensyon, talagang dapat yan ay kanyang gawin. Ganon din ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kapag dumating, wajib, fard ain sa lahat ng Muslim. Yung dapat iwanan. Ganon din ang saka at iba pang mga arkan ng Islam. So dito, ito ay arkan na lalong-lalo na kapag ito ay isinabuhay ng lahat ng Muslim, ibig sabihin, dahira, panlabas, makikita sa atin na tayo ay matatag na community at makikita na dahil ang ating din, na ipinagmamalaki natin ang ating din, hindi tayo nahihiya. So palatandaan yan ang ating tagumpay. Palatandaan yan pero kapag ang Muslim itinatago lang kanilang amal at dahil at kinahihiya pa nila, so palatandaan niya ng pagkatalo at kahinaan o daip sa ating din. Ganon din yung arkan ng iman. Ang arkan ng iman, ito ay 6 na arkan na akaid o akida, paniniwala ng ating puso. Paniwala ng ating puso. Kaya dito sa na ito, nabanggit natin na ang din ay martaba, meron siyang level. Pagkatapos dito sa hadith na ito, nabanggit sa atin na dito sabi nga ng mga ulama, kapag nababanggit na magkasama ang Islam at saka iman, halimbawa nabanggit ito, Islam, tapos iman, magkasunod. Ibig sabihin, magkaiba sila ng kahulugan. Magkaiba sila kapag sila ay nabanggit sa isang text, sa isang nusus, o sa context, na sila ay magkasama, okay, pa sila. So dito, maliwanag ang ibig sabihin ng salitang Islam, siya ay amal at dahira. At dito rin, nabanggit na ang iman naman ay amal al-batina o tinatawag nating akaid amal al-kalbiya.
Isa pang ano dito, pag-intindi na kapag siya naman ay nabanggit na mag-isa, halimbawa sa aya ng Quran, nabanggit na mag-isa ang Islam, nabanggit na talagang mag-isa lang sa isang aya ang iman, pasok dito ang Islam o pasok dito ang iman. Halimbawa sabi, inna dina indallahil Islam, pasok dyan ang iman. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu, pasok dyan ang iman. Udkhulu fis silmi kaffa, pumasok kayo sa Islam ng ganap, pasok dyan ang iman. Ngayon, pag binanggitin ng iman, innamal mu'minuna al-muslimuna wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat. So, ibig sabihin doon, nabanggit sila pareho, magkahiwalay sila ng meaning. Kapag yan ang kaida, katulad ng maraming mga terminology sa Quran at saka sa Sunnah, halimbawa sabihin natin, pukara at saka masakin. Kapag sila ay nagkahiwalay, magkaiba ka lang meaning. Ang pukara, siya ay mas pulubi at mas talagang siya ay mas higit na. Ibig sabihin, wala siya sa araw na yon. Ang miskin, kapag sila ay magkasama halimbawa sa Surah At-Taubah, ang ibig sabihin doon na siya ay needy, meron siyang magagamit pero kulang, hindi sapat. Pero kapag nakaseparate, nag-iisa lamang na nabanggit, iisang meaning ng pukara at saka ng masakin. Ganon din ang takwa at saka albir. Kapag nagsama ang albir at saka takwa sa isang aya o sa hadith, magkahiwalay sila ng meaning. Ang ibig sabihin ng salitang albir, lahat ng uri ng kabutihan. Ang ibig sabihin ng salitang takwa ay pagsunod sa lahat ng pinag-uutos at pag-iwas sa pinagbabawal. Kapag sila ay nagsama, ang ibig sabihin ng bir, lahat ng kabutihan, at ang ibig sabihin ng salitang takwa, pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang mga issue na ibig sabihin pinaliwanag sa atin ng mga ulama. So pagkatapos sabi rito ng Imam rahimahullah, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam. Anong ibig sabihin ng salitang Islam? Islam sa luga, ibig sabihin submission, pagpapasakop, pagsuko. Yan ang ibig sabihin sa luga. Sa istila o sa lisan ng Sharia, ang ibig sabihin ng salitang Islam, istislam lillah bitawhid, wal inqiyad lahu bita'a, wa bara'atun minasyirk wa ahli. Na isuko natin ang sarili natin sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala at magpasakop tayo sa kanyang batas sa pamagitan ng pagsunod sa lahat ng pinag-uutos at pag-iwas sa lahat ng pinagbabawal, at layuan natin ang lahat ng uri ng syirk o sisira ng ating tauhid, maging ang mga tao, al-wala wal bara sa mga tao. So yan ang ibig sabihin ng salitang Islam. Ngayon, dito naman sa hadith na ito, nabanggit din dito, yan ang tinatawag nating general na meaning. Dito naman nabanggit na ito mismo yung arkan na 5. At ganoon din yung amal at dahira. So pinaliwanag sa kanya ng Propeta Muhammad sa antashhada an la ilaha illallah. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. So ang la ilaha illallah at saka Muhammadar Rasulullah hindi maaring paghiwalayin. Hindi maaring paghiwalayin. Yan ay tinatawag nating karn o kaya magkakambal. Na ang isang tao, kapag sinabi niya, naniniwala ako sa ilaha illallah, hindi ako naniniwala sa Muhammad Rasulullah, ang tao na yan ay hindi Muslim. Ang tao na hindi pumasok sa Islam. Kaya yan ay isang arkan. Yan ay isang arkan. Hindi maaring tanggapin ang kanyang syahada kapag sinabi niya, naniniwala ako sa la ilaha illallah, pero hindi siya naniniwala sa Muhammad Rasulullah. Hindi yan tanggap. At ang syahada ng isang tao, ito ay may mga syurut na sinasabi nga natin na ang panlabas na gawain, hindi ito sapat kapag walang iman. Ang isang Muslim, ang mga munapikon, nagsasala. Ginagawa lang yung mga gawain ng mga Muslim. Pero sa puso nila sila ay hindi naniniwala. Yan ang napakahalaga ng pagsamahin talaga ang dalawa na yan. Nasabi rito, antashhada an la ilaha illallah. La ilaha, tapos illallah, la ilaha. Siya, ito ay paliliwanag natin. La ilaha, ito ay napi. Ito ay la napiya.
Na ang napi na ito ay tinatawag nating napi al-am, na tinatawag na negation ng lahat ng sinasamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat. Wala ditong hindi kasali. Ano man ang sinasamba ng mga tao, nakiklaim na sila ay marunong na tao, o yung mga tao, nasa siyudad man o sa liblib na puok, kapag sila ay sumasamba ng maliban sa, o mayroon silang sinasamba, yan ay kasama sa negation. Lahat ng huwad na Diyos ay, ito ay napialam. Pangkalahatang pagnegate. Pagkatapos, illallah, na affirmation ng alalamang subhanahu wa ta'ala ang may karapatan ng pagsamba. So, nandyan yung tinatawag nating dalawang pilar ng tauhid. Ang tauhid, hindi matatawag na tauhid kapag wala yung dalawang pilar. Mayroong mga tao, katulad ng mga mulhid, ang ibig sabihin sa tang mulhid, atheist, yung talagang katulad ng mga scientist, may mga scientist na hindi naniniwala sa Diyos talaga. Wala silang pininiwala ang Diyos. Ibig sabihin sila ay hindi naniniwala sa Diyos. Napi. Nakuha nila yung napi, pero wala silang itbat. Ang tawag sa mga tao na yan ay mulhid o atheist, sabi na atheist, yung hindi naniniwala sa Diyos. Pangalawang grupo naman ng tao, na sila ay itbat, nakuha nilang itbat, affirmation, naniniwala sila sa Creator, sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero wala silang napi. Wala silang negation. Ang tawag dyan ay musyrik. Tawag dyan ay musyrik. Ito ang kahalagahan ng tauhid. Hindi tauhid ang tauhid kapag wala yung dalawang arkan, napi wal itbat. Hindi ang tauhid. Ang tauhid ng mga anbiya at saka rusul, ang tauhid na tinatanggap ng Allah Tabarak wa Ta'ala, kailangan binubuo ng dalawang pilar, napi wal itbat. Sabi nga, la ilaha. Ibig sabihin, negation, lahat. Wala rito excuse. Kahit anghel na pinakamalapit, kahit propeta, kahit pinakabanal na tao, sino mang likha yan, hindi sila exempted, sila ay dapat lahat itakwil o inigate. Pagkatapos, affirmation ng alalamang subhanahu wa ta'ala ang may karapatan ng pagsamba. Napakaraming dalil sa Quran ng tinatawag nating tafsir ng la ilaha illallah. Halimbawa, sabihin natin mga dalil sa Quran. Sa surah As-Zukhruf, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, sa surah anong surah ito? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Zukhruf, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sabi dito ni Prophet Ibrahim alayhis salam, nabanggit Allah subhanahu wa ta'ala, nang sabihin ni Ibrahim sa kanyang ama at sa mga tao sa kanyang lugar, innani bara'un mimma ta'budun. Ano ang dalil dito? Nasaan ang dalil dito? Innani bara'un, ako ay bara, ibig sabihin ako ay nininegate ko, hindi ko pinaniniwala, tinatakwil ko, hindi ko pinaniniwalaan, ako ay inosente. Mimma ta'budun, sa inyong sinasamba, ito ay napi. Asan ang affirmation? Sulat nyo sa surah As-Zukhruf, kung gusto nyo tingnan, 36 at 37 ang aya, illalladhi fatarani, maliban labang doon sa naglikha sa akin. At ang ibig sabihin na salitang pater ang aking pinagmulan. Siya labang ang talagang originator ng mga creation. Pangalawang dalil sa surah An-Nisa, ayat number 36, sabi nito ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha. Ito ay itbat. Ang alalamang inyong sambahin, wala tusriku bihi shay'a, pagbabawal. So, nandiyan na naman yung napi wal itbat. Sa ibang ayat, sa surah An-Nahl, sabi na Allah, walakad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha. Dito naman, nasambahin nyo lamang ang Allah. Pagkatapos, itbat, wajtanibut taghut, layuan ninyo ang lahat ng huwad na Diyos. Wajtanibut, i-avoid ninyo. So, lagi nandiyan yung napi wal itbat. Nandiyan ang pilar ng tauhid. Sa ibang ayat, surah Al-Baqarah, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, 256, surah Al-Baqarah, pagkatapos ng ayat Al-Kursi, wa may yakfur bit-taghut, ito ay negation. Ito ay la ilaha illallah, negation. Wa may yakfur bit-taghut, kung sino man ang i-reject niya o i-negate niya lahat ng tagut, wa yu'min billah itbat. So punong-puno ang aya ng Quran at saka hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
na ang tauhid na tinutukoy ng Allah Tabarak wa Ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay meron siyang dalawang pilar na dapat nating tandaan. Maraming Muslim na, yan ay simpleng aral lamang. Kaya lang maraming Muslim na hindi yan binibigyan ng pansin. Kaya napupunta sa kupor. Pinagpapalit nila ang dunya. Pinagpapalit nila ang dunya, ang kanilang desire sa isang, nagmumurtad sila sa kanilang din. Kasi hindi nila nakuha ang arkan ng tauhid. At ang pinaka nilinaw, pinaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng husto ang mga aya. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith sa Sahih al-Bukhari o sa Muslim, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, kung sino man ang magbigkas o kanyang banggitin o sambitin ang la ilaha illallah, wa kafara bima yu'bad, dito na, at hindi niya paniwalaan ang lahat ng sinasamba na maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, min dunillah, wa kafara bima yu'bad min dunillah. So nandito na naman yung dalawang pilar. At dito talaga ginamit ng propeta, kapara. Sabi ng propeta, wa kafara bima yu'bad min dunillah. So nandiyan yung haruma maluhu wa damu wa hisabu ala Allahi azza wa jal. So kaya ang mga na yan, ang syahada na tinutukoy natin dito sa hadith na ito, sa hadith na Jibril, unang-unang introduction natin sa na ito, na bilang isang Muslim, itatak natin sa ating puso't isipan at saka sa ating gawa ang tauhid na tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinabubuhay ng mga anbiya at mga rusul at ang mga sahaba ridwanullahu alaihim. Meron siyang dalawang arkan. Kapag wala ang isang arkan na yan, ang aring ang tao na ay mulhid o kaya naman musrik. Kailangan binubuo yan ng dalawa. So yan ang ating tauhid. So inshallah hanggang dito muna. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh